as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan sa radyo, Ner Caranza, at ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At ito ang ating palatuntunan, Rise and Reflect. At napakabilis po ng ating panahon, January 25, Saturday, ang pang-pitong araw ng Sanlinggo. Kaibigan, tandaan mo, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. His mercies never come to an end, and they are new every morning. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos na tayo ay Kanyang iningatan sa buong magdamag, pinanatili ang ating mga buhay at kalakasan sa araw na ito. Dito sa ating palatuntunan ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At tayo ngayon ay nasa Genesis chapter 20 na, verses 1 to 18. Ano po? Mula sa ang Bible Pinoy version, sundan niyo po ang aking pagbasa. Umalis si Abraham sa Mamre at pumunta sa bandang south ng Kanaan. Tapos tumira siya sa pagitan ng Kadesh at Shur. Nung nasa Gerar pa siya, pinakilala niyang kapatid ang asawa niyang si Sarah. Kaya pinakuha ng hari ng Gerar na si Abimelech si Sarah. Isang gabi nagpakita ang Diyos kay King Abimelech sa panaginip at sinabi, "Mamamatay ka kasi kinuha mo ang babaeng yan. May asawa na siya." Pero hindi pa naman nagagalaw ni Abimelech si Sarah. Kaya sinabi niya, "Lord, papatayin mo ba ako at ang mga kababayan ko kahit inosente kami?" Sabi kasi ni Abraham, kapatid niya si Sarah, at ganun din ang pakilala ni Sarah sa amin. Malinis po ang konsensya ko. Wala akong ginawang masama. Sinagot siya ng Diyos sa panaginip, "Oo, alam kong malinis ang konsensya mo nung ginawa mo yan. Kaya nga, di ko hinayaang magalaw mo si Sarah at magkasala ka sa akin. Kaya ngayon, ibalik mo na siya sa asawa niyang si Abraham. Isa siyang prophet at ipagpipray ka niya para di ka mamatay. Pero kung hindi mo ibabalik si Sarah, mamamatay ka at ang lahat ng mga kababayan mo." Kinabukasan, maagang pinatawag ni Abimelech ang lahat ng officials niya at kinuwento niya yung nangyari.
Takot na takot silang lahat. Kaya pinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, "Ano itong ginawa mo sa amin? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit mo binigyan ng ganitong problema ang kaharian ko? Hindi tama ang ginawa mo. Ano bang naisip mo at ginawa mo yon?" Sumagot si Abraham, "Akala ko po kasi walang takot sa Diyos ang mga nakatira dito. Kaya naisip kong baka patayin nila ako para makuha ang asawa ko. Pero totoo pong kapatid ko rin siya. Anak siya ng tatay ko, pero sa ibang babae. Tapos po naging asawa ko siya. Kaya nung sinabi sa akin ng Diyos na umalis ako sa lugar ng tatay ko, sabi ko kay Sarah, kung talagang loyal siya sa akin, sabihin niya sa mga tao na magkapatid kami." After nun, binigyan ni Abimelech si Abraham ng mga tupa, baka at mga alipin. Binalik na rin niya si Sarah sa asawa nitong si Abraham. Sabi niya kay Abraham, "Ayan ang buong lupain ko, tumira ka kung saan mo gusto." Sinabi niya naman kay Sarah, "Bibigyan ko ng 1,000 na silver ang kapatid mo para malaman ng lahat na wala kang ginawang mali." Tapos pinagpray ni Abraham ang hari at pinagaling siya ng Diyos. Pinagaling din ang asawa ng hari at ang mga alipin niyang babae para magkaanak sila. Bago kasi yon, ginawa ni Lord na baog ang lahat ng babae sa palasyo ni Abimelech kasi nga kinuha niya si Sarah na asawa ni Abraham. Eto na naman tayo. Kaibigan, naranasan mo na bang magkamali sa pag-aakala o paghusga sa isang tao? Maraming taon na ang nakakalipas. Ang aking kaibigan ay nagsimulang magtrabaho bilang isang substitute teacher. Nang pumasok siya upang ayusin ang kanyang silid-aralan, nakita siya ng gwardiya at mahigpit na pinagsabihan na hindi dapat nasa gusali ng paaralan ang mga mag-aaral sa ganong oras. Napagkamalan siya na isang estudyante. Inihatid siya ng gwardiya palabas at ayaw niyang paniwalaan na isa siyang guro. Mukhang bata kasi at medyo maliit ang kanyang katawan. Si Abimelech, ang hari ng Gerar, ay malamang ay nakaramdam din ng maling paghatol. Sa Genesis, kabanatang 20 na ating binasa, si Abraham ay kumilos sa mga pagpapalagay na ginawa niya tungkol sa hari ng Kanaan. Maiintindihan natin yun kung bakit. Sapagkat si Abraham ay isang dayuhan sa lugar na iyon, wala siya sa kanyang tinubuang bayan and was vulnerable to abuse and attack. Nasumpungan din niyang wala kahit 10 matuwid na tao ang naninirahan sa Sodoma, kaya inakala niya na doon sa Kanaan ay ganun din kasama ang mga tao. Ginawa ni Abraham ang parehong panlilinlang na ginawa niya noon sa Ehipto at ipinakilala ang kanyang asawang si Sarah bilang kanyang kapatid. Ipinatawag ni Abimelech si Sarah para maging isa sa kanyang mga asawa. Ngunit bago pa naging opisyal ang kasal, si Abimelech ay binalaan ng Diyos sa isang panaginip na huwag pakialaman si Sarah. Siya ay sumunod at hiniling kay Abraham na ipaliwanag ang kanyang sarili. Bakit niya ginawa yon? Kaibigan, naisip mo ba kung bakit patuloy na nag-aalinlangan si Abraham sa proteksyon ng Diyos? Ilang ulit na sinabi ng ating Panginoong Diyos na pagpapalain at pangangalagaan siya at si Sarah. Nangako ang Diyos na magbibigay ng anak para kay Abraham sa pamamagitan ni Sarah. Tiyak na hindi pahihintulutan ng Diyos na patayin sila bago matupad ang pangakong iyon. Ang katotohanan, kaibigan, na si Abraham ay hindi perpekto. Ang katotohanan, kaibigan, na si Abraham ay hindi perpekto. Paulit-ulit na nag-aalinlangan at ipinakikita sa atin ang kanyang kahinaan ay nagbibigay katiyakan sa atin na sa panahon na tayo ay nagkakamali, ang Diyos ay handang patawarin tayo, ibalik tayo sa Kanya bilang Kanyang anak.
nakikita natin na ang katuparan ng mga pangako ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating kakayahan, sa ating talento, o sa pagiging reliable ng kanyang mga anak. Kaibigan, pinili ng Diyos si Abraham hindi batay sa kanyang merits, kundi dahil sa kanyang biyaya. Totoo rin ito sa atin ngayon. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak, ang ating Panginoong Yesus, upang mamatay para sa atin, kahit na hindi tayo karapat-dapat dito. Si Apostol Pablo ay sumulat sa mga taga-Roma sa Kabanatang 5, talatang 6 hanggang 9. Pakinggan mo, kaibigan. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid, bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Talatang 9, at ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dahil sa ating Panginoong Jesus. At sa 2 Timoteo, Kabanatang 2, talatang 13, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Ito ang katangian ng ating Panginoong Diyos kahit na lagi tayong nag-aalinlangan at nagkakamali. Ang ating Panginoong Diyos ay palaging tapat. Handa kang tanggapin anumang oras na ikaw ay bumalik sa Kanya. Kaibigan, sa palagay mo, sa mga nabasa nating karanasan ni Abraham, ano ang dahilan bakit patuloy na nag-aalinlangan sila at ng kanyang asawa sa pangako ng Diyos na proteksyon? Anong mga pagkakamali ang kanilang nagawa? Ano ang natutunan natin sa kanilang naging karanasan? Para po sa iyong comment and reflection, maaari kang magpadala ng text message sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para po sa ating patuloy na pakikinig, amin pong inihahandog ang isang napakagandang awitin na inawit ni Jarel Chosan at Giancarla Galicia, may pamagat Grace. Pakinggan natin ang makalangit na awiting ito. Puso'y mapagmataas, isip ay litong-lito. Mga dakilang nagawa mo sa'kin, lahat ng ito'y inangkin. Saway mo na malumanay, pag-ibig mo ang umakay. Buhay ko'y hinubog ng Diyos Amang kapiling. Tanong ko'y ilang ulit ibabangon mo kung lagi kong binibigo. Parati na lang nagkukulang sa'yo, may pagpapatawad pa ba? Sagot mo'y anak, mahal ko, hanggat ako'y hinahanap mo. Lalakad ka tuwid na sa biyaya kong sapat sa'yo. Minsa'y nalulumbay at nanghihina, iniisip na mayroon sa akin
Sa gabay mo'y natutunan, biyaya mong lubos doon sa Kalbaryo. Kasalanan ko ay tinubos, hindi ko kayang bayaran. Susunod sa iyong kalooban, buhay ko'y iaalay sa'yo, dahil lahat binigay mo. Tanong ko'y ilang ulit ibabangon mo, kung lagi kong binibigo. Parati na lang nakukulang sa'yo, may pagpapatawad pa ba? Sagot mo'y anak, mahal ko, hanggat ako'y hinahanap mo. Lalakad ka tuwina sa biyaya kong sapat sa'yo. Purihin ang Panginoon sa napakagandang diwa ng awit na inawit ng ating mga kaibigang si Jarel at si Gian. Salamat sa inyong inihandog na awitin para sa ating mga tagapakinig. Tunay na ang ating Panginoong Diyos ay mabiyaya, puno ng awa. Kaibigan, sa pagkakataong ito, nais kong makasama ka sa paglapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Saan ka man naroon ngayon, maaari mong iyuko ang iyong ulo, tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, sa iyong awa at biyaya, iniligtas mo kami sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling pagkapanganak at pagpapanibago sa pamamagitan ng tubig at Espiritu Santo, upang kami na iyong inaring ganap sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo ay maging mga tagapagmana na may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan. Tulungan mo po kaming maging tapat din sa inyo, nangahawak sa inyong mga pangako, humahawak sa inyong kabutihang ipinakita sa bawat isa sa amin. Ngayon, Panginoon, akin pong inilalapit ang aming mga kaibigang nakikinig, sumusubaybay. Mayroon po silang mga pangangailangan. Ang ilan po ay may mga mahal sa buhay na may karamdaman. Ang ilan po, Panginoon, ay mayroong pangangailangang material. At ang iba po naming mga kaibigan ay nangangailangan ng inyo pong paggabay. Kaya't akin pong ipinapakiusap na inyo pong tugunin ang kanilang mga pangangailangan ito. Kayo ang kanilang maging kagalingan. Kayo ang kanilang maging tagapagpuno ng kanilang pangangailangan. Kayo po ang maging gabay ng kanilang mga buhay. Ito po ang aking hiling at dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli ay nagpapasalamat ako na ikaw ay nakasama ko sa ganitong oras ng umaga at para po sa iyong patuloy na pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Muli ka naming inaanyayahan na ipadala ang iyong kompletong pangalan at address upang matanggap mo ang Bible Study Guide na ito, ang Explore. Ito po ay available sa English at sa Tagalog. Inyo lang pong i-comment dyan sa comment section para po sa mga kaibigan nating nasa Facebook at YouTube channel. At para naman po sa mga nasa radyo, inyo pong ipadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. That's 0918-9447-891.
Ipadala niyo po ang inyong kompletong pangalan at address upang matanggap ninyo ang aklat at mga aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay. Ito po ay libre. Kaibigan, muli, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang iyong kaibigan, Ner Caranza, nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Manatili kayong nakikinig, susunod ang mga makalangit na awitin. Ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ang mapa sa inyo sa buong maghapong ito. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.